Diretsuhin na natin ito. Nasa FBI wanted list si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa indictment sa Estados Unidos. At kapag sinabing indictment, akusasyon pa lang ito. Wala pang kasong nililitis, hindi conviction, hindi hatol ng hukuman. Pero sa isip ng marami, kapag narinig ang FBI wanted, automatic, guilty na. Pero linawin natin, akusasyon pa lang yan, wala pang napapatunayan. At sa sistemang may due process, iyan ang pagitan na hindi dapat binubura, ang pagitan ng paratang at katotohanan. Kung ganito kalakas ang kaso, bakit mas maingay ang ingay sa media kaysa ebidensya? At kung hustisya nga ang pakay, bakit parang mas maingay sa entablado kaysa sa korte? Saan nagmumula ang mga paratang? Sa mga dating miyembro, mga dissidents, mga tiwalag sa KOJC. Na ayon sa mga credible sources, may mga ginawang kabulastugan ang mga ito sa loob ng KOJC na hindi masikmura. Kaya dahil wala nang matagong hiya, nagsilayasan at ang putik nila ang ipinapahid nila sa kanilang dating leader. Pabiktim lang, kaya nakatakip ang mga mukha. Hindi natin sinasabing mali ang sinasabi nila, pero sa batas kasi, malinaw ang prinsipyo. Ang testimonya ay sinusubok. May tanong, may ebidensya, may pagsusuri ng kredibilidad. At dapat ang testimonya ay kailangang makatayo sa korte. Dahil kung hindi, wala itong bigat sa batas. Pero di ba nga, may mga naunang reklamo noon na may salitang sa Salaysay versus Pastor Quiboloy, ngunit na-dismiss ang mga iyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. At bigla-bigla na lang, binuhay. Samantala, mas maraming miyembro at workers ni Pastor Quiboloy ang naglalabas naman ng mga testimonya at totoong nangyayari, ngunit tila hindi nabibigyan ng plataporma. Tanong, bakit sa media sapat na ang kwento, pero sa korte kailangan pang patunayan? Hindi rin basta-bastang umaabot sa FBI level ang isang kaso. May proseso, may referrals, may legal facilitators, may advocacy. Tanong na bihirang itanong, sino ang nagkokonekta ng personal na salaysay papunta sa federal machinery? At ano ang interes kapag ang target ay isang religious leader na may mass following? Pero ganito na ba talaga kabig tayo mga isang pastor mula sa Pilipinas para maging threat ng isang makapangyarihang bansa? Bakit tinatag agad bilang dangerous person kung wala pang napatunayan? At pinatatahimik ang boses sa telebisyon, sa social media, tanggal ang mga accounts para mawala ng boses? Bakit SMNI? At bakit partikular ang mga programang tinira? May mga institusyong pang-media na may malinaw na editorial line tulad ng SMNI. Normal yan sa demokrasya. Hindi krimen ang posisyon. Pero bakit targeted? Bakit anchors lang ng laban kasama ang bayan? Dahil ba ang programang ito ay lantad na bumabatiko sa karahasan at pananakot na inuugnay sa CPP, NPA, NDF? Lalo na ang epekto nito sa pamayanan, kabataan at indigenous peoples? Issue-based ang mga banat, hindi personalidad. Samantala, ang isang organisasyon na nabansagan ng ay malayang naglilipa na sa social media at nakakapag-recruit pa ng mga kabataan. Mga convicted na pero nasa laya pa. Double standard lang tayo sa hustisya, ganun ba? Tanong, kapag argumento ang binabanatan, bakit ang sagot ay pressure sa nagsasalita, hindi sagot sa issue? At bakit pati ang gikan sa masa para sa masa? Dahil ba dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tahasang pumupuna sa governance, sa polisiya, direksyon at performance, pero lehitimong pagpunayan sa demokrasya? Tanong ulit, kapag direkta at may audience sa pagpuna, sino ang apektado? At bakit ang sagot ay patahimikin ang plataporma? Busalan, isa-isa. Basta kadikit ng dating presidente, nawawalan ng boses. Medyo nakakalungkot, pero ito ang totoong nangyayari. Ang mas malaking power map, sino ang nakikinabang? Tingnan ang realignment matapos ang 2022. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may malinaw na direksyon sa foreign at security policy. Kasabay nito, makikita ang pag-usbong ng iisang tono mula sa ilang sentro ng kapangyarihan. Ang Kamara sa ilalim ng impluwensya ni Martin Romualdez, mga pangunahing personalidad ng administrasyon kabilang si Lisa Marcos, ilang cabinet-level figures gaya ni Gilbert Chodoro at ang magkapatid na Jesus Crispin Remulla at John Vic Remulla.
Hindi ito paratang, ito ay pagbasa ng power alignment. Kapag sabay-sabay ang tono ng executive, legislative at mga kaalyadong boses sa media, coordination ba ito o natural na convergence ng interes? May malaking playbook ba na sinusunod at may pinaka-mastermind bilang ulo nito? At ang mga maliliit na galamay, mga puppet lang, mga tanong na bumabalik-balik sa isipan ng publiko. May kinalaman ba ang mga galawan na ito sa pagdadala ng usapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague? Hindi ito deklarasyon ng sino ang may sala. Parang timing analysis lang. Kasi ganito yan, tunay na makikinabang ang kabila kapag ang pangunahing political rival at ang kanyang ecosystem ay sunod-sunod na napapahina. Legal, media, mga kaalyado at maging ang reputasyon. Kapag usapin ang kaso ni Pastor Kibuloy, isang pangalan ang madalas nauunang nag-iingay, si Risa Hontiveros, kaakibat ang akbayan at ngayon kabi-kabila ang beso-beso sa mga Pilipino. Hindi ito akusasyon, obserbasyon ng pattern. Bakit ang Senado ang nagiging primary arena ng moral narrative bago pa magsalita ang korte? Bakit exposure muna bago verification? Kasabay nito, may mga pahayag mula sa ehekutibo kabilang ang kay Yusek Castro na umaayon sa parehong framing at sa parehong panahon. Ang dating magkasalungat at mortal na magkagalit, ngayon tila iisa na ang sayaw. Kapag sabay ang mensahe ng liberal at left-leaning blocs at umaayon ang opisyal na komunikasyon ng gobyerno, coincidence ba ito o message discipline? Mapapansin ang pare-parehong linya, pare-parehong timing, pare-parehong framing mula sa ilang media outlets, ilang online networks at ilang opisyal na pahayag. Hindi kailangan gumamit ng salitang bayaran. Sa komunikasyon, ang tawag dito, message discipline. Kaya ang tanong ng bayan, sino ang nagsiset ng frame at sino ang sumasabay? At bakit lumalakas ang isang frame tuwing may ibang isyong nagpapabigat sa administrasyon? Linawin natin ang pinakapunto ko. Hindi sinasabi rito na walang kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy, kaya nga siya humaharap sa korte dahil sumusunod siya sa proseso ng korte at hustisya. Ang sinasabi ko ay wala pang napatunayan sa korte. Innocent pa rin until proven guilty. Kaya sino tayo para humusga? Kung malakas ang kaso, bakit minamadali ang hatol sa pamamagitan ng public trial? Kung matibay ang ebidensya, bakit hindi hayaang magsalita ang korte? At kung hustisya ang pakay, bakit parang mas mahalaga ang isang frame kaysa maraming tanong? Sa information war, ang ingay ay taktika. Ang proseso, iyan ang tunay na depensa.